Busy si Madam Chair sa kampanya. Panuuri ng full video ng interview ni Sasasut sa isang witness na kung saan malapit. Ayan, panoorin natin to. Balanga. Okay, taga-Balanga. Nako yung mga taga-Balanga dyan na congressman, proteksyonan nyo to dahil ito ay matinding expose. Okay, Yumi, bigay mo muna sa amin yung background kasi maraming hindi clear doon sa pasabog ninyo sa video. Ano ang connection mo? Sino muna yung kasama mo dun sa video? Kasama ko si Madam, mother ko siya. Kung tawagin siya ng Madam. Madam 2 siya kung tawagin. Mother mo siya. Nanay mo siya. Okay, taga-BI din siya or? No, yung mga taga-BI kasi, nagpapahula sa nanay ko. Oo, nagbabasa siya lagi. Tapos, it so happen kasi na halos lahat naman doon, nahook talaga kay mami kasi nababasa niya yung mga mangyayari. Tapos, hanggang sa dumating yung time na, as in, naging ka-close na nga namin, itong si pamilya mismo ni Maan. Oo. Okay. Ayan na si Ayang Mahiwagang Maan, ha? Sandali lang, ha? Mamaya na tayo kay Maan. So, i-share nyo muna ito para malaman ninyo kung sino si Maan. I-share nyo. Oy, si Maan, ikaw talaga Maan, ha? Ikaw talaga Maan, ikaw talaga. Yung mga kakilala nyo ngayon dahil ito ay ang anomalya sa Pogo kasi tungkol do sa Pogo eh. So, ayan. So, yung kasama mo sa video kanina ay iyong mother na manghuhula na ang mga taga-Bureau of Immigration, BI po ay taga-Bureau of Immigration, ay nahook sa nanay mo para magpahula. Okay. Bureau of Immigration ito saan? Sa Clark. Tsaka sa Manila. Parang konektado na yan eh. Siyempre, parang radyo ba? Radyo. Okay. So, Bureau of Immigration sa Clark, Pampanga, at sa Manila. Okay, Bureau of Immigration. Ngayon, kayo is lumabas kayo nagpasabog kayo dito sa video na to. Kailan to itong video na ito na chumichika kayo? January lang yan. Itong itong mga... Ito, nagbagong to. Ngayon lang, 2025. Utainan, tindi mo talaga, Risa. Bumabackdoor ka, ha? Second week of January. Second week of January. Saan nyo ito ginawa? YouTube or TikTok? Sa YouTube. YouTube. Okay. Nag-live ka sa YouTube. Okay. Tapos, isiniwalat mo ang mga kagulat-gulat na mga hindi namin alam, pero meron kaming hinala na hihimay-himayin natin. Okay. Sinabi mo, Joanne, ay sandali muna, no, Yumi. Alam mo, tuwing merong Senate hearing at congressional hearing, nanunumpa mo na ito, no? Ikaw ba ay sumusumpa? Maan, Yumi. Kailangan ba taas yung kamay kong ganyan? Yes, itaas mo ang iyong kanang kamay at sabihin mo, ikaw ba ay sumusumpa sa kabila ng buhay mo at ng iyong mga anak at ng pamilya mo sa harap ng sambayan ng Pilipino na ang sasabihin mo ngayon ay pangwang katotohanan lamang, walang labis at walang kulang? Yes po. Ayan Sumusumpa. Sumumpa na sa iyong Santiago sa harapan ng mga Pilipino at sa kabila ng buhay niya at ng kanyang mga anak at ng kanyang pamilya. Okay. Now, makinig kayo. Okay, Yumi, January to shooting. Ngayon, may sinabi ka dyan na pinatakas. Sinong unang sinabi mo? May mga pinatakas na Pogo. Okay? At ang nilink mo ay isang nagngangalang Maan. Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, sino si Maan at kaano-ano mo siya? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya ang mismong head ng airport ng Clark. Siya mismo. Nako, mabigat. So, ang anak ni Lito Lapid na si Maan ay head ng Clark Airport. So, talaga naman, makakalabas, makakapasok kahit sino. Kaibigan niya, diretso na yan.
Medyo malupit ito ha. Dito Lapid, ikaw patahi-tahimik ka lang ha. Matindi pala yung mga anak mo ha. Pero pwede nyo namang i-deny ito. Ito naman ay akin lang ipinakita dahil medyo nagulat ako kasi ang dami ng mga tao na na-involved dito sa Pogo na ito eh. Ang dami ng ginatasan ito tapos yun pala puta nananahimik kayo pala ang merong mga koneksyon dito ha. Tapos ang dami ng mga nakulong, ang dami ng mga nakontem, tapos kayo sitting pretty kayo ha. Tumatakbo pa kayo sa senador ha. Sige, sige. Ang head ng airport. And then, naging kaibigan ko siya for how many years? Nung time Ilang years? na down pa siya. Siguro, Ilang years? as hanggang 18, 19, 20, almost 3 years, gano'n. Tapos nagkakalabuan na ng 2022, gano'n. Bakit paano kayo naging magkaibigan ni Maan? Nung time na, na nagpapahula sila kay Mami, pag ayaw na ni Mami pumunta ng Clark, pumupunta sila mismo sa bahay. As in, mga naka-uniform silang pupunta sa bahay. Sandali lang nga, Yumi. Meron ka bang ebidensya na magkaibigan kayo ni Maan? Madami, Diyos ko. May pictures ka ba? May pictures ka ba ni kayo ni Maan? May Ganyan. video na umiinom pa kami. Yung, alam mo, yun yung as in magkakasama kami talaga. May video. So, pwede mo ba ipadala sa akin to ngayon sa aking Facebook para makita Yes. natin, no? Kasi kailangan kasi alam mo sa Senate hearing, sa congressional hearing, kailangan ng mga ganyang ebidensya, no? So, pwede mo bang ipadala sa akin to ngayon sa Facebook habang para maipakita natin to? Para may Nasa phone ko pero I don't know if ma-retrieve ko sa Facebook. Hindi, I'm not so sure. Nandito kasi. Ay, hindi, ganito na lang. Kung nasa phone mo, ipakita mo na lang sa camera. Pakita mo na lang sa camera yung... ito ba phone mo to? Phone mo? Oo, phone mo ba yan, gamit mo? gamit ko. Okay. So, ipapadala mo na lang to sa akin mamaya. Ano lang to? To follow na lang to mga To follow. Sige. Filipino people. Okay. So, marami dito ngayong haka-haka na kung sino si Maan. Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of B.I. Clark International Airport? Yes. Grabe name drop. Again disclaimer, hindi po ako ang nagsimula nito. Kinontent ko lang po ito, nire-reactionan ko lang ha, kasi mabigat ito. Lagi nilang isinisisi sa mga Duterte. Tapos yung pala, sila naman pala yung mayroong mga konektado dito sa mga ganitong mga maruruming gawain. Kaya dapat ini-expose natin ito. O para naman kahit papaano, makaamanos man lang ang mga Duterte. Gamit na gamit ang mga Duterte. Yung pala, yung mga nasa gobyerno ngayon, sila naman pala yung mga talagang may kasalanan, kawatan, mga satanas at mga demonyo naman pala talaga. Siya. Ay, hindi ko siya sinasabing yes or no lang ang sagot, ha? Sinunod ko siya ba? Wala po akong ganon. Yung mga senador at Siya talaga. si Maan Lapid na head. Paki-fact check nga kung si Maan Lapid ngayon ang head ng BI. Automatic fact checking tayo mga friends, ha? Kasi mamaya ini-etos lang tayo ni Yumi Santiago. Siya ba ang head? Okay. Uy, madami nakakilala sa akin sa viewers. Nakita ko Umaming kayo. Pagtatapampaling ko kayo, maming kayo. Okay. Yung mga gustong umakyat na mga taga-BI na sukang-suka na, sabihin nyo may mga nakikita kami. Okay. Okay. Ngayon, so si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo, siya. Sinong senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Okay. So, Si Supremo. Patay ka ngayon. Senator Lito Lapid, nadamay ka pa. Tumatakbo ka pa naman, wala ka na. Tagal-tagal ng senador ni Lito Lapid. Nakalimutan ko na nga senador siya kung kailan siya bababa sa posisyon para tumakbo ulit Nadamay-damay pa naman dito sa mga ganitong iskandalo. Ano ba naman yan? Maan Lapid na pasabog ng taon. Kaya naman pala sa Pampanga yung mga malalaking pogo Kaya naman pala nung nakarami nakuha malaking sa Porac. Pampanga, di ba? Grabe.
Oo, konektado pala ang mga lapid dito ha. Pero dapat pinapatawag to sa hearing, Risa Ontiveros. Bakit kapag kaibigan mo, hindi pinapatawag sa hearing ha? Medyo makapalang mukha mo ng konti rito ha. Ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. Na si Maan Lapid, gusto ko lang i-clarify sa iyo, Yumi, si Maan Lapid ay naging kaibigan mo dahil ito ay isa sa mga nagpapahula sa nanay mo. Yes. At Buong marami kang pamilya niya, kaibigan. buong pamilya niya. Buong pamilya niya nagpapahula sa nanay niya. So, protect the family of Yumi Santiago dahil ito ay isang malaking pasabog ng taon. So, alam na natin kung may mangyari dito, guys. Alam na natin kung sino ang, kaya maganda ito, no? Maganda ito, Yumi, dahil, True. proteksyon ito ng sambayan ng Pilipino. Mga taga-Bataan, proteksyonan nyo ito dahil ito ay binubuwis na ang kanyang buhay para ipasabog ang dapat ipasabog Agad dyan si BBM sa Batakan. Ay, hindi pala, Bataan pala. Iba pala yung Batakan sa Bataan. sa bayan. Okay, Yumi Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, papaano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito? Nakita ko mismo yung, all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Hontiveros. Kaya Oh, wait lang. Manifesto, nakapangalan kay Ontiveros. Utang ina niyan. Akala ko kaibigan lang niya to. Yung pala talagang kasapakat niya. No? Mantakin mo yung manifesto, nakapangalan kay Ontiveros, tapos merong 600 na Taiwanese doon na palalabasin ng Pilipinas diyan sa Clark galing. Diyan sa Clark lalabas ng Pilipinas. Tapos ang nagproseso ng paglabas ng Pilipinas, itong anak ni Lito Lapid. Wow! Ang galing! Ang ina, Risa Ontiveros. Kung ako sa'yo, Risa Ontiveros, ipatawag mo yung sarili mo. Tapos ipakontent mo yung sarili mo. Kung gusto mo, ipasilya elektrika mo na din yung sarili mo. Ang kapal ng mukha mo. Ang galing mo magturo-turo. Yung pala, kasapakat ka dito, diretso. Wait, sorry na. lang. Hindi pa tayo. Sandali lang Kasi alam mo, Yumi, kasi ang karamihan ng ating mga viewers, wala kasi silang alam sa mga terms na ganyan. Okay. Ngayon, kailangan din namin kasi Layman's term natin. una kasi, ang tanong namin kasi, sabi mo kasi, nakita mo ang manifesto. Anong ibig sabihin ng manifesto? It's direct report yon ng total na, para siyang incident report na nangyari. Tapos, ipinasa siya directly doon sa taong concerned para magkaroon ng ng investigation, proper investigation. Ganon Okay. siya. Mm. So, manifesto ito ng Bureau of Immigration. Mm-mm. Anong nakalagay sa manifesto? English ang hirap. Mahirap kasi pag English, ano ba yan? Pero ang nakalagay doon is total of 3 aircraft. Tapos, 3 aircraft, and then majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pinarush yung yung pagtatak ng visa. Uy, grabe, papasok. Di pala palabas, pucha papasok. So nagpapasok ng mga, kaya pala ayaw sa Chinese Pogo eh. Kasi ang ipapalit pala Taiwan Pogo eh. Kasi mga Taiwanese daw eh. Di kung mga Taiwanese, di Pogo ng mga Taiwan to. Hindi ba? O sige. Tapos, walang investigation. As in, sinabihan lang yung mga nasa IO na papasok na lahat yan. So, kaya nag-OT sila. And then, binigay lang is, syempre may mga binigay na, alam mo, under the table na pera. Hindi nasiyahan yung mga tao. Puta, may bribery pa tapos nagpa-overtime ka na, nagbigay ka ng pera, putang ina, hindi pa naging masaya yung binigyan mo. Grabe ka. Pag nagbayad kasi kayo, Risa, kailangan madami. Putang ina.
Ang dami nung nakukuha nyo tapos magpapaluwal kayo konti. Kaya ayan tuloy, lumabas ang baho nyo. Masyado naman kasi kayong sugapa sa pera eh. Baka naman mamaya milyon-milyon, bilyon-bilyon yan tapos libo-libo lang yung pinagpapamigay nyo doon sa mga nagtatrabaho ha. Panalunin nyo naman ng konti, kayo sobra nyo naman patay gutom nyo naman sa pera, hindi nyo naman pinaghirapan yan. Okay, wait ah. Ito ang klaro. Yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Papasok, oo. Kailan ito nangyaring pinapasok? That was last year. I don't know if September or October. Mga ganun eh. Naglalaro kasi siya dun eh. I can't remember. Pero, kasagsagan siya ni Ng Alice. hearing. Ng hearing ni Puta kasagsagan ng hearing ni Alice Guo, nagpapapasok siya ng mga Taiwanese na illegal. Ang ina, human trafficking. Ito human trafficking. Oy, Risa Ontiveros, ito ang human trafficking. Walang hiya ka. Nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy ngayon dahil sa human trafficking tapos kayo pa lang nagtatraffic ng humans. Mga buwisit kayo. Mga switik, mga putok sa buho. Mga hayop. Kapal ng mga mukha nyo. Tangina, bistado ka rito. Alice Go. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang-bongga. Ilang mga aircraft ito? 3 aircraft sa Taiwanese. sa Ngayon, Clarkson sinong pa. nagpakita sa'yo ng manifesto? Taga-BI. Taga-BI. Pwede mo bang pangalanan ang taga-Bureau of Immigration na yan? Huwag na. Huwag na, di ba huwag na? Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Natural, kilala ni Maan yun. Ang late-late naman ng Clark Airport. Ilan lang din naman yung lumalapag dyan. Pero kung meron kang gustong papasukin backdoor, dyan sa Clark Airport mo talaga idaan. Kaya nga ako gustong-gusto ko dyan sa Clark Airport kasi peaceful talaga dyan eh. Pero Diyos ko po 3 eroplano, 600 na Taiwanese ang pumasok sa Pilipinas ng illegal. Illegal. Tinatakan na lang daw yung mga visa nila nang wala ng otorisasyon. At yun daw ay manifesto at utos ni Risa Ontiveros. According dito, Diyos ko Risa. Uy Risa, asan ka na? Puta, nawawala ka. Huwag ka magtago. Tingnan mo kung ano tong pinaggagawa mo rito. Okay. Ganito yan, friend. Iisa kaming grupo, solid group namin before. Kaya kung anong nangyayari sa kanya, as in talagang magkakasama kaming nalasing, umiyak. Alam mo yun, yung talagang pinaka-down ng panahon ng buhay niya, kami ang kasama niya. Kaya kilala ni Maan yun. Alam ni Maan yun kung sino-sino lang kami sa buhay niya nung panahon na yun. Okay. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bansa sa Clark. So ito yung sinasabi niyong pinatakas. Papasok. Pero yung pinatakas is papasok ng Pilipinas. Rush. Klaro hindi lumabas, papasok. So pinatakas, papasok. Hindi pala pinatakas, palabas. Kasi when you say pinatakas, palayo eh. Itinakas pala, paloob. Ibig sabihin, illegal yung mga dokumento. Basta na lang, binigyan ng visa, pumasok dito sa loob. 600 na Taiwanese. Puta, antindi mo Risa Ontiveros, mas magaling ka pa kay Bongbong Yung kay Bongbong, ilang libong ano lang yan Ay sabagay, parehas nang pala. Mas marami pala yung mga Afghan refugees na pinapasok na ito ni Bongbong. Mga salot talaga kayo sa Pilipinas. Putangin na nyo talaga. Nagsama-sama pa kayong mga tulongges talaga dito sa Senado. Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. How did you know na Pogo sila? After mag-expire ng ito malaking ewan ko kung mabubuksan ulit, pero I think January din nagkaroon ng ang tawag dito, raid ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI, expired na lahat ng nila, ng visa nila. 200 of them were caught, tapos sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Taiwanese,
Actually, madami natin. May Chinese, Taiwanese, halo-halo. Ganun na siya. Okay. So, pero yung sinasabi niyo sa video, ito ay mga Taiwanese na pinapasok sa Clark. At ang nagpapasok na ito, ang may responsibilidad, ay si Maan. Okay. Sabi niya si Maan. Kasi, tapos sinabi niyo, may mga nag-assist. Kasi syempre, di ba sa airport, may mga bureau, mga BI dyan. Di ba? Yung mga ganyan, yung mga ganito. Papasok, tapos tatak, gano'n. Ganon. So may mga nag-assist. May nabanggit kayo na ang mga nag-assist ay binigyan ng 20,000, 20,000 20,000 pesos. 20,000 ha? Laki na rin nun ha? Nagreklamo pa? Putang inang kakapal ng mga mukha nyo. 20,000 na yung bigay, nagreklamo pa ha? Ibig sabihin malaki talaga bigayan dyan ha? So, At dalawa kayong nanay nyo. Yung nanay mo saka ikaw talaga, kayo talaga ang mabongga. Kaya next time, wag na kayong mag-divulge ng issue sa mga manghuhula. Dahil may konsensya po ang mga manghuhula. true, hindi kayo magsinungaling. Yari. Diyos ko po. Yun lang ang nakuha natin, mga bossing. Yun lang ang nakuha natin na clip, mga boss, kasi mahaba masyado eh. Pero ito yung pinaka-importante sa lahat, na itong si Risa Ontiveros merong skeletons sa kanyang closet. Tanginang galing-galing, sabi ko nga sa inyo, ganyan talaga itong mga kupal. Kaya yung mga congressman ang gagaling magturok na si BP Sara nagnakaw. Pero sigurado ako, baka mas malaki pa yung mga pinagnanakaw nila. Sila talaga kasi pinapa-open natin yung kanilang books, hindi nila ma-open. Tapos imbestigahan natin yung mga nila, salin nila, di nila mailabas. Kita mo, yun yung mga articles of impeachment nila kay BP Sara. Ganun din dito kay kay Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, turo ng turo kay Kibuloy. Turo kay Pastor Kibuloy, manyakis daw si Pastor. Yung pala siyang manyakis. Meron siyang bill na yung mga kabataan tinuturuan niyang ng sex education. Kapal ng mukha mo, Risa. Tapos kita mo, tinuturo niya ka sa mga Duterte, yung Pogo, kaya pala yung operasyon, kabisado niya. Yung pala, siya mismo yung nag-ooperate. Umantakin mo, according dito sa video na to, pinapasok niya 600 at yung 200 dun sa 600 na pinapasok niya, nahuli ng ng NBI dun sa nakaraang huling raid sa Pogo. Oy Risa, kapal ng mukha mo. Kunyari pa kayo, ayaw nyo ng Pogo. Kaya pala pinaparade nyo yung ibang mga Pogo para yung Pogo nyo ang para yung Pogo nyo na lang ang maiwan, mga Pogo ng ina nyo Hindi ba ganun ginagawa nila? Papasara nila yung isang Pogo, isusumbong nila. Pag sara nun, yung Pogo nila yung mayaman. Yung Pogo nila yung maunlad. Ganun lang naman yun Kupal! Hoy, Risa Ontiveros, ang pangit mo na, ang kapal-kapal pa ng mukha mo. Hindi ka makakatakas dito. Dapat sagutin mo talaga lahat ng ito. At itong mga akusasyon sa'yo, kailangan. Kasi may mga pangalan na binitawan Tsaka, Lito Lapid, nai-involve yung anak mo rito. Dapat i-deny mo rin to. Kung totoo ba to, totoo bang yung anak mo involved sa mga ganitong illegal na mga aktibidades? Yari kayo dyan. Anyways, kayo nang bahalang humusga kung kanino kayo maniniwala. Maniniwala ba kayo sa dalawang ito o maniniwala kayo kay Risa Ontiveros? Nasa sa inyo na yan. Ilagay nyo sa comment section kung sino ang kapanipaniwalang tirador dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod nating video. Hasta la vista, baby.